Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Isang mabilisan vlog po para sa ating madam na taga Jones Isabela. Okay? Madam Bella Mariano of Jones Isabela. Madam to, babae to, no? So, kailangan niya ng isang tool or weapon na pwedeng magbigay sa kanya ng protection kasama yung dalawa niyang anak. Okay? So, alam niyo naman dito sa Bigman, meron tayo iba't ibang weapon. Actually, ang airsoft, lagi kong sinasabi sa inyo, ang airsoft is hindi siya ginawa para ipagtanggol ang sarili mo. Pero kung sakali lang na nagkaroon ka ng trouble at dumating ka sa puntong win-win, death situation, gamitin mo na yung airsoft, di ba? Pero meron tayo na bukod sa airsoft, meron tayong masasabing naka-design talaga for that purpose. Okay? Meron tayong tinatawag na non-lethal pistol. Okay? Itong bala, akin na yung bala, pakita natin. Itong non-lethal pistol na to is a pistol that designed not to kill or injured somebody, no? Ang non-lethal pistol is designed to incapacitate the person na gumagawa ng kalokohan sa iyo. Okay? Ang bala niya is this one, the rubber bullets. Okay? Kung tatanungin nyo kung gaano kalaki to, this is a 10mm rubber bullets. Ang ginagamit natin sa airsoft natin is only 6mm na ceramic BBs. Okay? Pero ito is 10mm rubber bullets. Saan at bakit ginawa ang unit na yan? Okay, itong unit na to ginawa, normally ang gumagamit ito mga police sa Canada, United States, no? Ginagamit tong unit na to to incapacitate the person, to incapacitate someone, yun nang gugulo, yung mga rallyista, gano'n, no? Same din to sa tinatawag natin na pepper spray or tear gas or taser. Okay, no? Kaya lang dito, this is a pistol. Okay? This is powered by a CO2 na cartridge. CO2 na gas. Okay? Ito, ganito yan, no? O, yan. So, may mga magtatanong, Bigman, di ba, hindi naman pwedeng patagalin yung CO2 dun sa pistol. Sasagutin kita, yes. Hindi siya talaga pwedeng patagalin sa airsoft. Okay? Pero, this one is different. Bakit? Kasi ito, mga ka-airsoft, no, is recta to. Okay? Actually, wala siyang airsoft, wala siyang slide na moving, wala rin siyang hammer na moving, wala siya nung mga system na meron yung mga gas blowback pistol natin. Okay? Ang meron lang to is the whole frame. Okay? Then, dito nilalagay yung mismong CO2. As is, wala siyang magazine, direkta siya. Saan nilalagay yung bala? Yan ang i-discuss natin ngayon. Okay? Bella Mariano of Jones Isabela, ito po yung unit mo. Napakaganda, napakasarap nitong unit na to. Kayang-kayang bigyan ng proteksyon yung pamilya mo at saka yung dalawang mong anak. By the way, shout out sa iyong asawa na ngayon ay nasa Kuwait. Okay? Si Sir Cesar Mariano. So, ito na po, Sir Cesar. Hello po, shout out po sa iyo. Good day po. Nakausap ko na po ang inyong misis na si Madam Bella. So, ito na po yung unit niya. Okay? I-demonstrate na natin. Kaya lang po, may bukas pa ito maipapashipping. Okay? Madam, niloadan ko na kasi ng CO2 rito. Pero ito, kung mapapansin mo, yung removable grip niya, okay, ito okay, ito. Aalisin mo lang and this will serve as your tool para luwagan at higpitan tong CO2. Okay? Yan. Pero naka-load na yan dyan. So, ang pinaka-importante, saan nilo-load yung bala? Okay? Ito mga airsoft, dito sa part na to, dito nilalagay yung bala. Again, wala siyang magazine, nakarekta to. Kaya malabo yung mga chances ng sisingaw, ng mga leak.
Malabo yun. Kasi rekta po ito, no? Tapos, medyo ano lang rin, kasi iskandaloso to. Actually, pagiging iskandaloso niya is nakakatulong, no? Kasi, kumbaga, halimbawa, pinasok kayo, merong pagkakataon na dahil sa ingay niya, maririnig ng mga kapitbahay. So, makakapag-rescue siya sa inyo. Okay? Ito, atake lang natin to. Okay, ito ha. Okay, then, lalagay natin yung bala rito. Maximum rounds is 8, pero sinasuggest ko 6 only. Okay? 1 cartridge is equivalent to 20 shots. 20 rounds, sabi nga, no? Ayan. Ayan, okay? Tapos, good to go na. Ganun lang, no? So, ang pinakasilbi nito, naka-load to, okay lang, kahit ilang linggo, kahit ilang buwan tumagal. No? Kasi CO2 to eh. When you say CO2, yung mga system niya is naka-design para sa high PSI, high pressure. Okay? Naka-design talaga totally, then naka-rekta siya. So, wala siyang mga o-ring, wala siyang mga rubber or plastic na pwedeng masira. All in, nandito na. Okay? Pag niload mo yung 6 na bala, itabi mo lang sa isang sulok. Pag kinailangan mo siya anytime, kunin mo, iputok mo. Okay? 800 FPS po yung bala na lumalabas dito. Enough po para patumbahin niya yung isang tao. Again, hindi mo intention na patayin yung isang tao, pero kaya po niyang patumbahin. Dahil yung knocking power na meron tong unit na to is 800 FPS. Okay, firing po tayo mga ka-airsoft. Firing! Kung narinig nyo yung lakas, kung nakita nyo yung tama, grabe po ito. Firing! Six rounds. 6 rounds, nakita nyo naman, pinutok natin. Yung bala, big man, rubber bullets, marami ba tayong supply? Yes, marami tayong supply nito. Hindi tayo maubusan, hindi tayo mawawalan. Yung bala niya, kung sakasakali na-recover nyo, pwede pang gamitin. Hindi ganun ka-sensitive to. Hindi katulad ng airsoft na hindi mo pwedeng gamitan ng reuse na BBs. Ito, pwede mong gamitan ng reuse na rubber bullets. Pwede pa kasi yung rubber bullets niya naka-design talaga para i-resist, no? Yung impact. Napakaganda, napakalupit ng unit. Hindi ito mako-consider as your daily pistol for daily firing. Pero, kung kinailangan mo na ipagtanggol ang sarili mo at ito ang hawak mo, gamitin mo. Kaya niyang ipagtanggol ang buong pamilya mo. That's it. Maraming salamat po mga ka-airsoft kong minamahal.